Magandang araw mga bata. Ako pala si Teacher Christina o pwede na akong tawaging Teacher Tintin. Bago tayo magsimula sa ating aralin sa ngayon, maaari ba kayong lahat ay tumayo para sa ating panalangin? Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Magandang araw ulit mga bata. Sa ngayon, meron akong may papakita ng mga litrato at ang mga litrato na ito ay konektado o ito yung ating itinalakay kahapon. Handa na ba kayo? Okay, unang litrato. Para sa inyo, ano yung tawag dito? Tama, ito ay lambak. Pangalawa, ano kaya ang tawag dito? Meron ba sa inyong alam kung ano ito? Tama, ito ay burol. Pangatlo, ano naman kaya ito? Makikita natin to araw-araw. Tama, ito ay bundok. Para sa inyo, ano kayang uri ng yaman na ito? Very good. Ito ay yamang lupa. Okay, class. Bago tayo makitungo sa ating aralin sa ngayon, meron akong babasahin na panimula kung saan konektado yung ating tatalakayin sa ngayong araw. Handa na ba kayo? Panimula. Bago ka pumasok sa iyong paaralan, nakahanda na sa lamesa yung iyong pagkain, inumin at uniformeng isusuot. Ang mga bagay na ito na iyong ginagamit ay mula sa likas na yaman ng ating bansa. Kasama rin dito yung mga halaman, tubig, puno, at mga ilog na iyong nakikita palagi sa ating paligid. Ngunit, may napansin ka ba sa inyong kapaligiran? Sa araw-araw mong pagpasok sa ating paaralan? Tama ka, merong mga nakakalat na mga basura o di kaya'y maruming estero dahil sa kalat na nakatambak dito. Class, sa ngayon, meron akong babasahin na tula at ang pamagat ng tula nito ay Ilog Pasig. Ang tubig na dumadaloy noon, malinis, malinawa at ginagawang paliguan. Isa rin itong malaking palaisdaan na pinagkukunan ng kinabuhayan ng karaniwang mamamayan. Dahil mga pabrika ay tinayo sa paligid, ang Ilog Pasig naging tambakan, mga isda at halamang dagat na dooy namumuhat ay naapektuhan, pawang naglaho o namamatay. Para sa inyo, ano ang ibig sabihin na binasa ko na tula? Tama. Ang ibig sabihin ng binasa ko ay tungkol sa Ilog Pasig na noon ay malinis, malinawa, maraming isda o di kaya doon naliligo ang mga tao noon. Pero sa ngayon, dahil sa tinayo ng republika dito sa ating bansa, ang mga isda, halamang dagat ng Ilog Pasig ay namamatay. Ano kaya ang dapat natin gawin upang maging malinis ang Ilog Pasig o di kaya yung mga ilog dito sa ating bansa?
Tama, ang dapat natin gawin ay huwag magtapon ng basura sa ilog at ilagay ito sa tamang basurahan. Ang mga likas na yaman ay mga bagay na nagmumula sa kalikasan tulad ng lupa, kabundukan, kagubatan, mga ilog, at lawa na nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Yamang lupa. Mula sa lupa na itinatanim at makapag-aani ng palay at sari-saring gulay at prutas. Umaasa rin sa lupa ang mga hayop tulad ng kalabaw, baka, kambing ng kanilang mga pagkain. Yamang tubig. Ang yamang tubig ay isang arkipelago ng bansang Pilipinas. Kaya naman ang mga yamang tubig tulad ng dagat, gulpo, ilog at lawa ay ginawang pangisdaan at pinagkukunan inumin at paliguan. Bilang batang Pilipino, kailangan ng iyong tulong upang mapagyaman at masagip ang mga likas na yaman ng bansang Pilipinas. Ngayon mga bata, tumungo naman tayo sa ating gawain. Bakit kailangan ng hustong pangangalaga sa mga likas na yaman ng bansa? Pangalawa, paano makakatulong sa wastong pangangalaga sa mga likas na yaman sa inyong pamayanan?